Hello guys, welcome and this is collective reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Then start na tayo, no? And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po. At kung magustuhan mong reading natin ngayon, please like and subscribe, okay? Start na tayo. Give me the message for collective, please. Anong energy ng person mo ngayon? Okay, tumalsik to. King of Swords. Give me the message. Then, meron ditong Two of Cups. Ano to? Seven of Cups. Reverse. Naka-reverse din ng Two of Cups. Ano yung energy, no? Meron ditong Eight of Pentacles. Meron ditong person na, Libra energy, no? Kumbaga, malakas ang loob, okay? Matalino, kumbaga handa, pinoprotektahan niya yung sarili niya. Pwedeng ikaw o yung person mo, ito. Dun ka sa point na, kumbaga itong tao na ito, inilayo niya muna yung sarili niya. Kumbaga, inalisan niya. Meron na siyang tapang at lakas ng loob. Nagkakaroon na siya ng matalinong pag-iisip. Then, nakikita ko rin dito na, siya mag-isip kumbaga, logical, okay? Kumbaga, matalino. Matalino. Pwedeng ikaw to or yung person mo, no? Piliin niyo lamang kung alin kayo dito. Libra energy. Ayun nakikita ko dito. May lakas ng loob. Kumbaga, inalisan, tinanggalan, may tapang at lakas ng loob siya. Kumbaga, nakikita ko rin dito kasi sa Two of Cups, reverse, meron ditong masakit na pangyayari na hindi nagkasundo. Kumbaga, inalisan, dumisconnect. Kumbaga, hindi naging balance, no? Cancer energy. Kumbaga, nakikita ko rito na hindi siya naging masaya. Kumbaga, may away, kaguluhan. Kumbaga, yung pag-ibig, nagkakaroon na dito ng lamig sa bawat isa. Kaya inalisan niya to. Maybe itong taong ito nag-iisip-isip. Kumbaga may tapang at lakas ng loob Meron ditong pangyayari na sa Seven of Cups reverse. Kumbaga hindi siya itinuring na talagang nag-iisa, okay? Kumbaga, yung person na to, marami siyang option, marami siyang hinahanap, marami siyang gustong mangyari sa kanyang buhay. Then, nakikita ko rin dito na nagkakaroon na to ng nare-realize niya na yung mali niya, nagkakaroon na siya ng kaliwanagan. Nalalaman na ng tao na ito kung sino talaga yung kanyang mahal, no? Kasi nakita ko dito na may nag-disconnect. Kumbaga, inalisan niya to. Kumbaga, kasi nagkakaroon dito ng maraming ginawa siyang pinagpilian or ginawa siyang option, Kaya itong taong ito, umalis tinanggalan niya na to. Scorpio energy, no? Kumbaga, nagkaroon siya ng kaliwanagan. Yung person na to, before, no? Maybe, nilagay ka sa third party or pwede rin sabihin na ikaw yung ginawang option, okay? Piliin niyo lamang kasi nakikita ko rito na meron ditong nag-disconnect dahil ginawang option. Then, dumating sa point na yung person na to, nagkaroon dito ng realization, naging siyang matatag, nag-focus siya sa kanyang stability, nag-focus siya sa kanyang sarili, nagpalago siya sa kanyang ginagaluan. Kumbaga, kumbaga, nagtuon siya sa kanyang ikauunlad. Kasi nakikita ko dito, itong taong ito sa Eight of Pentacles, meron ditong Virgo energy. Then, nakikita ko rito na inalisan na, tinanggalan niya kasi ginawa siyang option. Dito sa taong ito, kumbaga, nag-focus siya sa kanyang ikauunlad. Kasi, ginawa siyang option Kaya, hindi matanggap ng tao na to. Nagkaroon siya ng kumbaga, ginaround niya yung sarili niya. Naging siyang matatag, matapang.
Kasi ginamitan din niya ng utak eh. Kumbaga nakutuban niya na hindi nagmamahal, hindi totoo yung pagmamahal na ibinibigay sa kanya, okay? Ayun nakikita ko. Kaya nag-focus to sa kanyang financial, sa kanyang goal in life, sa kanyang trabaho. Pero ganun pa man, yung kanyang ginagawa, tama yung pinili ng tao na ito. Kasi yung kanyang ginagawa, no, umaangat. Dahil hindi niya deserve to eh. Hindi niya deserve yung maging option lamang dito sa tao na ito. Kasi nakikita ko dito na meron ditong tao patas magmahal. Pero yung person niya, hindi naging tapat, hindi naging patas sa kanya. So ngayon, itong taong ito, nasaktan eh. Kumbaga, hindi niya natanggap. Kaya yung sakit na ginagawa na binigay sa kanya, itinurn niya to sa pagiging positibo. Kumbaga, ginaraw niya yung sarili niya. Nang sa ganun, maprotektahan niya muli yung sarili niya sa tao na to, okay? Nakikita ko rin dito kasi na nagkakaroon to ng tagumpay. Kung ikaw man yun nasa sitwasyon ngayon na niloko ka, ginawa kang option, nakikita ko dito na magtatagumpay ka, magpo-focus ka sa iyong sarili, sa iyong ginagawa, no, sa iyong goal in life. Then dahil doon makikilala ka ayon sa iyong gawa, no. Then nakikita ko dito na nagkakaroon ka dito ng concentration, nagpo-focus ka kung paano mo mapapaunlad sa iyong sarili. Kumbaga minamaster mo yung mga ginagawa mong trabaho, okay? Then nakikita ko rin na napapansin na ito ng mga tao, kung ikaw man ay isang online, kung ano man yung ginagawa mong trabaho, napapansin na ito. Kumbaga nagkaunti-unti nakikilala ka. Then nakikita ko rin dito na meron naghihintay sa iyong tagumpay, okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mga energy na lalabas. Give me more information. Piliin nyo na lamang kung alin kayo dito, okay? Basta yung nakikita ko dito, meron tao ditong ginawang option, iniwan, dinaya. Hanggang sa naging siyang King of Sword na tipo ng tao na matatag, grounded. Naging siyang naging siyang matalino. Kumbaga, ginamitan niya ng logic yung nangyayari sa kanya. Yung tipo ng tao na hindi na magpapauto. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe pa sa'yo. Give me more information. Ano pa yung grief. Okay? Lumabas tong grief. Meron ditong nasasaktan. May nasasaktan. Pwede ikaw, yung person mo, no? Nasasaktan ka ngayon. Then, lumabas tong si completion. Talagang may nasasaktan dito. Sinasabi dito, may nawala. Or pwede rin sabihin, may nawala kang mahal sa buhay. Kung titinan mo, naka-align yung iyong card. Meron ditong nagluluksa, sabihin natin nagluluksa sa nararamdaman niya, sa bigat ng kalooban, sa mga sakit na ginawa sa kanya ng person, Then nakikitaan ko rin dito na merong nawala mahal sa buhay, na nagbibigay din sa kanya ng sakit. Pwede sabihin natin na nung time na yun, nung kailangan mo ng kadamay, iniwan ka ng person mo. Nakikita ko rin dito kasi na may pagluluksang nangyari sa'yo, may ganap, or sabihin na sobra kang sinaktan yung lalim, malalim na sugat ang iniwan sa'yo. Pero ganun pa man, sinasabi dito na may mawala man, may natapos man, meron ditong new beginning na naghihintay sa'yo. May kagalakan, okay? Nakikita ko rito na may malaking pagbabagong mangyayari sa'yo. And then nakikita ko dito kasi tatayog ka magtatagumpay ka kung ano man yung ginagawa mo. Kahit ano man yung uri ng mga sakit na ibinitawan sa'yo, may naghihintay sa'yo pag-asa at tagumpay, okay? Kung ano man yung nararanasan mo, hirap ng kalooban, pakiramdam, or kung ano man tong dinaranas ng kabigat ng kalooban, may yung mga sakit na nararanasan mo, kasi nakikita ko dito na may nagluksa. Pero ganun pa man, meron ditong bagong simula para sa'yo. Meron ditong tao na gustong humingi ng tawad. Okay?
sa lahat ng mga sakit na ibinigay sa'yo. Nagkakaroon na to ng realization, okay? Nakikita ko dito na yung person mo, nag-i-stalk siya, okay? Nag-i-stalk siya sa'yo kung anong ganap na nangyayari sa buhay mo. Kahit na maraming binigay itong sakit sa'yo, nag-i-stalk siya. Dahil nakita niya kung paano kanya binigyan ng ng pasakit, no? Okay, na ito yung nakikita ko. Hindi kanya binigyan ng, hindi niya tinuring or hindi siya naging patas yung pagmamahal niya para sa'yo. Kumbaga, hindi siya naging fair. Pero ganun pa man, andito ka na sa point na naghihiling ka na. Kumbaga, binabawi mo ulit yung lakas mo. Pwede rin sabihin, nangyari na to, no? Itong masakit na nangyaring ito, yung kabiguan. Kumbaga, nasasagap lang natin. Okay, ito na yung nakikita ko dito. Meron ditong tao na gustong humingi ng tawad. Gustong humingi ng tawad sa'yo. Okay? Tingnan pa natin, ini-stalk ka niya. Magmamatsyag siya kung ano yung ganap mo sa buhay mo. Hindi mo alam to. Hindi mo alam na nakabantay pa rin tong tao na to. Ngayon to nagkakaroon ng realization. Tingnan pa natin kung ano pa yung sasabihin, Give me more information. Give me more information. Okay, lumabas tong si make the effort. Sinasabi dito, yung person mo, baka gumawa na to ng hakbang, or pwede rin sabihin ikaw. Kasi pwede rin sabihin na ikaw yung nagbigay ng pasakit sa person mo, or pwede rin ikaw yung pinasakitan, piliin niyo lamang kasi energy yung binabasa natin dito. Nakikita ko dito kasi na meron ditong kailangan mag-effort. Kasi meron effort dito kasi hingi ng kapatawaran, okay? Magkakaroon na to ng realization. Kaya lang, once na humingi ito ng kapatawaran dito sa tao nito, andito siya sa King of Sword energy, yung tipong grounded siya. Kumbaga may authority. Kumbaga yung mukha niya seryoso. Ayun, yun yung nararamdaman ko dito. Kumbaga nakahanda yung yung sword mo. Nakahanda yung hagupit ng dila mo para sa tao nito. Okay? Yung mga maanghang na salita na hindi mo nasabi sa tao nito, yung nanakit sa'yo. Nakahanda ka. Kumbaga, hindi ka na dito may isahan. Kasi, ka na dito matalino ka na dito Kumbaga, natuto ka sa mga experience mo ito. Kasi, sobra kang nasaktan. Give me the message for collective. Ano pa yung information? Give me more information, please. Ayan, wait lang. Ito. Stay optimistic about your love life, okay? Kung ikaw man sobra nasaktan, Huwag ka mawawalan ng pag-asa, okay? Kumbaga, umasa ka na merong magmamahal ulit sa'yo ng higit na deserve mo, okay? Sinasabi dito, kailangan mo lang maging positibo. Kasi minsan, pag nasasaktan, nawawala na ba ng hope para sa panibagong magmamahal? Kumbaga, natatakot na magmahal dahil sa karanasan, Pero ganun pa man, lumabas tong completion. May new beginning para sa'yo, naghihintay, okay? Ibidam. Ito, gusto nitong kumawala. Ito, magtiwala ka, Ito yung sinasabi dito, magtiwala. Then, kung gusto mo pa rin dumating yung, yung person mo, magtiwala ka kung gusto mo pa rin ng pagbabago kasi nagkakaroon na rin dito ng realization. And then sa mga ayaw na, magtiwala ka din kasi meron ditong soulmate na parating para sa'yo. Magtiwala daw. Itong sitwasyon na nangyayari sa'yo, ito yung kumbaga tinatawag ka
na kailangan mong magtiwala dahil meron talagang parating na bagong pag-ibig sa'yo, okay? May soulmate ka kasing lumabas dito. So, ibig sabihin, meron parating na soulmate sa'yo. Kung masasakit man yung nangyari sa'yo dito, no? Kasi lumabas tong sis completion. So, ibig sabihin, may nawala, meron darating na bago. Then, meron ditong tao na hihingi ng kapatawaran sa'yo, okay? Magbibigay siya ng effort. Gustong bumawi. Pero nasa iyo kung gusto mo pa rin tong person na to. Kasi nakikita ko rin dito na may soulmate na parating sa'yo. Magtiwala ka lang. And kailangan mo lang maging positibo, no? Kasi once na positibo ka, yung love ay talagang parating sa'yo, no? Once na nagtitiwala ka na magkakaroon ka ng panibagong magmamahal or kung gusto mo yung person mo magbago, maniwala at pagdasal mo na magbago yung person mo kung talagang gustong-gusto mo pa rin siyang bumalik sa buhay mo. Kasi nakikita ko dito na hihingi ito ng tawad sa'yo. Okay? Ayun lang yung nakikita ko dito. Meron ditong mag-e-effort talaga humingi ng tawad kasi nagkakaroon din to ng realization. Kumbaga, nagiging klaro na sa kanya lahat. Kasi, maybe before, marami pa siyang hinahanap. Kumbaga, ang isip niya, hindi pa matured, no? So, ngayon dumarating na nagkakaroon na siya ng clarity, okay? Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, nagkamali siya ng pinili, no? So, ngayon, nare-realize niya na tama ka. Maybe may nabitawan ka din salita sa tao na to na nagpa-realize din dito. Pero ganun pa man, meron dito nag-disconnect, kumbaga inalisan. Ayun lang yung nakikita ko, no? Piliin nyo na lamang, kung inyong energy to, okay? Thank you for watching and love and peace.